51. Your place. That's ridiculous. This is the home of our senior master. Dustin. How dare you say na dito ka nakatira dati? Mayabang ka. Tuturuan kita ng leksyon. Hindi ako papayag na kahit sino. Walang respeto kay Dustin. Isang disipulo sa ika-9 na antas ng Energy Gathering Realm ang nagpahayag sa matinding galit. Pagkatapos, hawak niya ang isang espada sa kanyang kanang kamay at nag-spell sa kanyang kaliwa. Kitang-kita na ang disipulong ito ay naglagay ng maraming pagsisikap sa pagmaster ng kanyang swordsmanship. Ang bilis, lakas, at anggulo ng kanyang espada ay napakahusay. Naisip ni Dustin na, tapaghusga sa paraan ng paghawak niya ng kanyang espada. Ang disipulong ito ay dapat na pinakamalakas sa grupo ng mga magsasaka na kapareho niya. Haha, kunin mo ito bilang pasasalamat sa pagtatanggol mo sa aking dangal. Nakangiting bigla namang hinayla ni Dustin ang alagad at ipinatong ang kamay sa ulo ng huli. Magpakita ng awa. Tumigil ka. Ang iba sa mga alagad ay sumigaw. Namumutla sa takot. Tungkol naman sa alagad na sinunggaban ni Dustin. Nabigla at nagalit. Pati na rin ang desperado. Kung nataman ang ulo niya, siguradong mamamatay siya. Boom! Nang madikit ang palad ni Dustin sa ulo ng disipulo. Isang malakas na pagsabog ng hangin ang dumaloy sa katawan ng disipulo at kumalat sa kanyang mga meridian. Nabamawa kung saan-saan. Ang katawan ng alagad na ito ay nanginginig ng hindi mapigilan. Nalabis na ikinatakot ng lahat ng nanonood. Bang! Pagkatapos, isang puwersa ng vital energy ang lumabas sa kanyang katawan. Naabot na niya ang paunang yugto ng Earth Realm. Ano? Naabot ko na ang preliminary stage ng Earth Realm. Natigilan ang alagad doon. Napatulala. Ito ay hindi ka panipaniwala. Bago pa man makapag-react ang sinuman. Nagpadala si Dustin ng 12 space ring na lumilipad patungo sa mga disipulong ito sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay. Ang bawat isa sa mga space ring na ito ay naglalaman ng ilang mga mapagkukunan ng paglilinang. Ang mga mapagkukunang ito ay walang kahulugan para kay Dustin. Ngunit para sa mga disipulo sa Energy Gathering Realm, ang mga ito ay walang halaga. Sa pamamagitan ng mga mapagkukunang ito, mapapabilis nila ang kanilang paglilinang. Ibinigay ni Dustin ang mga mapagkukunang ito sa kanila bilang mga regalo para sa pagbabantay sa kanyang cottage para sa kanya. Pagkatapos, gumawa siya ng isang hakbang pasulong at nawala sa manipis na hangin. Nasaan na siya? Ang lahat ng mga alagad ay kitang-kitang namula sa pagkawala ni Dustin. Hindi pa sila nakakita ng ganoong kasanayan sa paggalaw ng katawan. Binigay niya ito sa atin. Nag-alinlangan ang mga disipulong iyon na kunin ang space rings na nakahover sa harap nila. Mula nang magkaroon ng koneksyon sa pagitan ng Prime Martial World at ng Immortal End World. Ang una ay naging mas mahusay na kaalaman kaysa dati. Maging ang mga panlabas na alagad ng Sun Sect ay pamilyar na ngayon sa konsepto ng space rings. Pagkatapos ng ilang sandali ng kawalan ng katiyakan, kinuha ng mga disipulo ang space rings at isa-isang sinuri ang mga ito. Nalaglag ang kanilang mga panga sa gulat nang makita nila ang uri ng mga mapagkukunan na nakaimbak sa space rings. Hindi lamang ang lahat ng ito ay hindi kapani-paniwalang halaga para sa kanila. Ngunit dapat din silang magkaroon ng malaking halaga. Sa paghusga sa casual na paraan kung saan ibinigay ng estranghero ang mga space ring na ito sa kanila. Nahulaan ng mga disipulo na mas mayaman siya kaysa sa lahat ng matatanda ng Sun Sect. This is, binigyan niya lang tayo nito. Hindi sila nakaimik. Tungkol naman sa alagad na tumayo sa estranghero. Lalo siyang natigilan. Siya lang. Ang ginawa lang niya ay binigyan ako ng isang malakas na sampal. At nakalusot ako sa preliminary stage ng Earth Realm. Sa wakas ay sambit niya sa pagkamangha. Sabi niya dito daw siya nakatira. Sa tingin mo ba posibleng siya ang senior master natin? Dustin. Hula ng isa sa mga alagad. Dustin. Ang lahat ng iba pang mga disipulo ay napabuntong hininga sa pagkamangha. At ang ekspresyon sa kanilang mga mukha ay kapansin-pansing nagbago. Ito ay isang bagay na may malaking kahalagahan.
Kailangan natin itong iulat kaagad sa mga pinuno ng ating sekta. Sa wakas ay bumalik sa kanilang katinoan. Tumakbo sila ng buong bilis patungo sa tuktok ng Sun Mountain. Samantala, sa cottage, umupo si Dustin sa isang lumang gamit na mesa na kupas na hindi makita ang orihinal na kulay nito. Pinagmasdan niya ang lahat ng nasa cottage na may malalim na alaala. 3 taon na siyang nanatili sa cottage na ito. Kaya natural, nakaramdam siya ng malaking koneksyon dito. Ang pagbabalik sa kubong ito ay napuno siya ng pamilyar na init. Kahit isang gininto ang mansyon ay hindi kailanman magiging kasing ganda ng sariling kubo na kubo. Talagang may katuturan. Bulong ni Dustin sa sarili. Shoop, shoop, shoop. Ilang sandali pa. 12-dosenang figure ang lumitaw sa tuktok ng Sun Mountain at nagmamadaling pumunta sa maliit na cottage. Nandoon lahat sina Tian, Murray, at ang iba pa. Ang mabilis na nangunguna sa daan. Gayunpaman, ay isang magandang dalaga na may payat na mga binti. Dustin, ikaw ba talaga yan? Tanong niya, sabay bagsak ng pinto. Bumangon si Dustin at tumingin sa mga tao na may ngiti sa labi. Oo, ako nga, matagal na. Mindy, nakatayo sa pintuan. Bumulala si Mindy. Ikaw talaga, Dustin. Ang magaganda niyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Noon pa man ay maganda ang balat niya. Mapupulang labi, mapuputing ngipin, at manipis na baywang. Ngunit tila naging mas maganda siya kahit papaano. Siya ay isang nakamamanghang kagandahan. Pero ang mas ikinagulat ni Dustin ay narating niya ang Divine Bridge Realm. Sa katunayan, tila si Mindy ang pinakamalakas sa lahat ng nangungunang pinuno ng Sun Sect. Mindy, sa Prime Martial World. Imposible para sa isang cultivator na makalusot sa Divine Bridge Realm. Oo, pumupunta ako sa Immortal End World para sa cultivation paminsan-minsan. Ang Sun Sect natin ay nagtayo ng stronghold doon para lahat ng leader at top disciples ng sect natin ay makapunta doon para mag-cultivate. Sagot ni Mindy, si Tian, Murray, at ang iba pang matataas na miyembro ng Sun Sect ay humakbang din para batiin si Dustin. Pagkatapos magpalitan ng pagbati, umupo ang grupo sa isang table sa harap ng cottage ni Dustin para makahabol. Tingnan mo, ito ang pinakasikat na senior cultivator ng ating sekta. Dustin, nakakabilib ang ugali mo. Parang Diyos. Halos lahat ng mga alagad ng Sun Sect ay nagpunta rin dito pagkatapos marinig ang balita. Nagustong tingnan si Dustin. Pagkatapos ng lahat, si Dustin ay itinuturing na isang alamat sa Sun Sect. Lahat ng mga alagad ay tumangala sa kanya at nagpractice ng husto upang sundin ang kanyang mga yapek. Ngayon, libo-libong mga disipulo ang nagsiksikan sa bundok, na nakabara sa buong espasyo. Nga pala, bakit bawal na area ng Sun Sect ang cottage na ito ngayon? Tanong ni Dustin. Dustin, sa buong kasaysayan ng ating Sun Sect, ikaw ang pinakamagaling at pinaka-promising na alagad. Kung isa sa alang-alang ang iyong kasalukuyang katayuan, halatang kailangan nating maglagay ng mahigpit na proteksyon sa lahat ng mga lugar na dati mong tinitirhan. Natatawang paliwanag ni Tian. Dustin, hayaan mo na. Sa iyo bilang isang halimbawa, ang ating Sun Sect ay magiging maunlad. Sabi ni Mindy, napapikit si Dustin at nagpasyang hayaan na lamang ito. Pagkatapos gumugol ng isang araw sa Sun Sect, nagpaalam si Dustin at umalis. Bago siya umalis, hiniling ni Dustin kay Murray na pumunta sa punong tanggapan ng Flame Holy Land. Pagdating doon, maaari siyang maging pinuno ng Flame Holy Land. Ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Ang Flame Holy Land ay isa sa mga nangungunang sekta sa Immortal End World. Maraming nilalang sa Immortal End World ang desperado na makapasok sa Flame Holy Land. Nakapagtataka, tinanggihan ni Murray ang kabaitan ni Dustin. Ikinatuwiran niya, na halos buong buhay niya ay ginugol niya sa Sun Sect. Sa sandaling ito, ang Sun Sect ay nasa isang umuusbong na pag-unlad. Ito ang panahon na higit nilang kailangan ang mga tao. Hindi niya kayang umalis sa ganoong kritikal na oras. Walang choice si Dustin kundi igalang ang desisyon niya. Pagkatapos niyang umalis sa Sun Sect,
Ginamit ni Dustin ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan at nagtungo sa Triangle Zone. Pagpasok niya sa lugar, isang pamilyar na figure ang nakakuha ng atensyon niya. Master Jude, malakas na tawag ni Dustin. Habang lumulutang siya sa itaas ng Triangle Zone. Dustin, hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Lumapit sa gilid ni Dustin ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may parisukat na mukha. Sa ilang mga hakbang, ang kanyang figure condensed mula sa isang ilusyon. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Judy, na nagbabantay sa dating nasirang space barrier sa Triangle Zone. Malaki ang naiambag niya sa kaligtasan ng Immortal End World. Kaya naman, buong puso siyang iginagalang ni Dustin. Samantala, dinala ni Jude si Dustin sa isang pavilion sa isang burol sa Triangle Zone. Casual silang nag-uusap, habang umiinom sila ng tsaa sa ilalim ng init ng araw. Ayon kay Jude, ang butas sa space barrier sa Triangle Zone ay nasa napaka-stable na estado. Napansin din niya na ang mga alituntunin ng kaayusan sa pagitan ng langit at lupa sa Immortal End World ay nagiging mas kumpleto bawat araw. Iyon ang dahilan kung bakit naging mas matatag ang selyo. Napangiti si Dustin. Nabuhayan ng loob sa magandang balita. Dustin, may misteryosong bagay sa Triangle Zone. Matagal ko na itong pinag-aralan. Pero wala pa rin akong ideya. Gusto mo bang sumama sa akin at suriin ito? Biglang tanong ni Jude. Oh, something mysterious. Well, please lead the way. Curiosity na sabi ni Dustin. Kaya naman, dinala ni Jude si Dustin sa isang madilim na lungsod na matatagpuan sa Triangle Zone. Ang lahat ng mga pader ay itim na parang gabi. Maging ang mga ulap ay tila mapanglo. Ang lungsod ay lubos na napuno ng walang pagbabago na kadiliman. Tila desyerto. Wala ni isang kaluluwa ang gumagala sa mga lansangan. Ito ang Greystone City. Nakilala ni Dustin ang lungsod. Nang mapansin niya ito, nakarating na siya sa lungsod na ito noon. Kaya nakilala niya ito kaagad. Siya ay nagkataon sa ito. Ang huling beses na siya ay sa Triangle Zone. Ito ay para sa isang auction. Naalala niya, doon niya binili ang clone ng Darkbone Gloomy Fire. Oo. Ito talaga ang Greystone City. Ang mahiwagang bagay na sinasabi ko ay itong palayok. Itinuro ni Jude ang gitna ng lungsod. Kung saan ang isang madilim na palayok ay nakataas sa langit. Ang malaking itim na pod ay umabot ng hanggang 1,000 metro ang taas. Nakaukit ito ng maraming pattern. Nakaukit dito ang mga bundok, ilog, masasamang espiritu, at lahat ng uri ng demonyo at demonyo. Oh! Palayok na ang sinasabi mo. Bulalas ni Dustin sa mahinang boses. Noong unang dumating si Dustin sa Greystone City, tinadya niyang binisita ang pot na ito dahil sikat ito. Sa oras na iyon, walang nakitang interes si Dustin. Bagaman, nabanggit niya na ang palayok ay maaaring lumunin ang espiritual na kahulugan ng isang mandirigma. Pinag-aaralan din pala ni Jude ang itim na palayok. Ngunit hindi niya ito mawari. May sinasabi iyon dahil si Jude ay dating isa sa mga nangungunang immortal na hari sa Immortal End World. Ang isang tao sa kanyang kalibre ay hindi maintindihan ito. Kaya ang ibig sabihin nito ay ang itim na palayok ay maaaring maging mas komplikado kaysa sa hitsura nito. Ang malaking palayok ay matayog at nagbigay ng napakatinding pakiramdam ng pang-aapi. Sa napakalaking palayok na ito, mayroong isang malawak at walang hangganang espasyo. Pakiramdam ko ay isang magulong universo ang naruroon. Sabi ni Jude sa isang odd, subdued voice, isang magulong universo. Pumaas ang kilay ni Dustin na may halong pagtataka at hinala. Oo, tere na sa loob at tingnan natin. Sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay, isang malaking stela ang lumipad palabas mula sa kailaliman ng Triangle Zone. Ito ay ang Border Suppression Stela. Hinampas ng Border Suppression Stela ang malaking palayok ng malakas na putok. Agad na binuksan ng puwersa ang takip. Haha! Ang Border Suppression Stela ay iniwan ng ilang nangungunang martial artist na nagligtas sa Immortal End World noong sinaunang panahon. Ito ay may walang katapusang kapangyarihan. Kung wala akong Border Suppression Stela, natagpuan ko ang pamamaraang ito pagkatapos ng maraming pagtatangka. Pumasok na tayo. Pagkatapos,
Kumilos si Jude at sumugod sa palayok sa pagitan ng takip at katawan ng palayok. Pagkawala ni Jude sa loob ay agad ding sumunod si Dustin. Sa loob ng palayok ay isang walang katapusang chaotic space, na walang mga dulo na makikita sa kanilang mga tanawin. Pinilit ni Dustin na tumingin sa unahan. Ngunit parang walang iba kundi walang hangganang espasyo. Kahit na inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam. Hindi niya maisip ang katapusan ng chaotic space. Ang mas ikinagulat ni Dustin ay mayroong malalaking bituin sa chaotic space. Ang langit ay nagmistulang isang simboryo na puno ng bituin sa itaas ng langit. Gayunpaman, walang mga palatandaan ng buhay sa maraming mga bituin. Nagmukha silang patay, at isang mapurol na ningning ang nagmula sa bawat bituin. Ito ang panloob na espasyo ng palayok, sabi ni Dustin. Oo, lumipad ako sa espasyong ito sa loob ng ilang magkakasunod na buwan. Ngunit wala akong nahanap, ganyan kalaki ang palayok na ito. Sabi ni Jude na may mapait na ngiti. Napakadelikado ng espasyo sa loob ng palayok. Maraming kakaibang nilalang ang madalas na lumalabas dito. Mag-ingat, babala ni Jude kay Dustin sa seryosong tono ng boses. Weird creatures? Tanong ni Dustin. Noon lang ay gumapang ang kanilang mga balat. Nang maramdaman nilang may paparating. Biglang umalangaw-ngaw. Ang napakalaking dagandong sa chaotic space. Biglang dumilim ang kalawakan at naglabas ng malamig na aura. Biglang may lumitaw na halimaw sa harapan ni Dustin. Ibinuka nito ang dagwang bibig at marahas na umungol. Napaatras si Dustin at Jude sa gulat nang subukan nitong kagatin sila ng matalas na duguan nito. Ngipin. Bang! Isang malakas na suntok ang ibinigay ni Dustin para pilitin itong bumalik. Laking gulat niya, hindi namatay ang halimaw matapos siyang suntokin. Itinapon lang ito nang hindi bababa sa 100,000 metro ang layo. Umuungal ito, mas tahimik kaysa dati. Pagkatapos ay gamulong sa hangin at nawala. Dahil sa perpektong estado ng Supreme Holy Body na pinagkadalubhasaan niya. Madaling mapatay ni Dustin ang sinuman sa paunang yugto ng Immortal King Realm. Maaari siyang maging kapantay ng mga cultivator sa medium stage ng Immortal King Realm. Maiisip kung gaano katigas ang katawan ng halimaw. Na nakaligtas ito sa isang suntok ni Dustin. Tara, tingnan natin. Ingat ka, kahit anong kakaibang nilalang ay maaaring lumitaw anumang oras. Sabi ni Jude. Pagkatapos, ginamit nilang dalawa ang kanilang husay sa paggalaw ng katawan para maging dalawang ilaw. Sabay-sabay silang sumugod at nawala sa malayo. Isang dagandong ang umalangaw-ngaw sa buong lugar. Biglang may lumitaw na puting tigre sa ere at sinuntok sina Dustin at Jude. Agad namang kumilos si Jude. Habang winawagayway niya ang kanyang kamay. Ang kanyang mga manggas ay kumikislap at lumaki habang naghahanda sa pag-atake sa tigre. Isang napakalaking puwersa ng pagsabog ang lumabas mula sa manggas na nakadirekta sa puting tigre. Nang makalapit na ito sa puting tigre, medyo malayo ang itinapon ng huli sa kanilang kinatatayuan. Alam ni Dustin na malakas ding master si Jude sa Immortal King Realm kaya hindi na talaga siya nagulat sa kanyang pagpapakita ng kapangyarihan. Unti-unti, napagtanto ni Dustin na may isang kakaibang kontinente ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Ang kontinente ay puno ng matatayog na puno at bundok. Ito ay tila isang desyerto na lupain na may lahat ng uri ng mga ibon at hayop. Ang halimuyak ng lahat ng uri ng superior herbs. Semi-omnipotent herbs at omnipotent herbs ay pumuno sa buong kontinente. Ang mga damong ito ay naglabas ng nakakasilaw na liwanag. Oh my God! This looks like a really a good place. Napakaraming omnipotent herbs sa kontinenteng ito. Bulalas ni Dustin sa sobrang pagtataka. Ginalaw-galaw ni Dustin ang kanyang katawan at naghanda na sumugod at kolektahin ang lahat ng mahahalagang halamang nakalatag lamang at nag-aanyaya na mapili. Calm down, Dustin. If you sense them careful, you will know that they are not real. It's just an illusion. Ani Jude sabay abot ng kamay para pigilan si Dustin. Really? Are you kidding me? They look so real. Natigilan si Dustin. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam upang suriin ang kontinente ng mas maingat at nalaman na ang lahat sa kontinente ay lubhang hindi matatag.
Ito ay patuloy na nagbabago tulad ng mga alon ng tubig na kumakalat sa lahat ng dako. Habang abala pa rin siya sa pag-unawa sa kontinente. Ang buong kontinente sa harap ni Dustin ay biglang gumuho at nagkapira-piraso sa isang iglap. Kamangha-manghang. Lahat ng ito ay gawa sa liwanag at anino. Wow! Talagang isang napakatalino na ilusyon. Nagtatakang bulalas ni Dustin. Hindi inaasahang hindi komportable si Dustin at naisip na may mali sa espasyo sa loob ng palayok. Tara, alis na tayo. Masanay ka din agad. Sabi ni Jude. Hindi na hinintay ang sagot ni Dustin. Pagkatapos, nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay. Nakatagpo sila ng maraming halimaw sa daan. Kakabutihang palad. Ang pinakamalakas ay kapantay lamang ng mga cultivator sa Immortal King Realm habang ang iba sa kanila ay nasa ibaba ng Immortal Realm. Siyempre, walang problema sina Dustin at Jude sa paghawak sa kanila. Bukod dito, nakatagpo sila ng lahat ng uri ng matinding ilusyon sa paraang mukhang totoong totoo. Muntik na silang lokohin. Ngunit ang pinaka nakita nila ay walang katapusang puting fog. What is that smell? It smells so familiar. Is that old bastard around here? Bakit ba lagi ko siyang inaamoy sa paligid ng lugar na ta? Nababaliw na ba ako? Isang boses ang umalangaw-ngaw sa soul sea ng Dustin pagkatapos nilang maglakbay ng 2 araw. Boses iyon ng pinakamataas na banal na puno. Human boy, magtungo ka doon. Itinuro ng kataas-taasang banal na puno kay Dustin. Bakit ako pupunta sa direksyon na iyon? Tanong ni Dustin na mukhang naguguluhan. Brat, just do as I say. No more questions. Bilasan mo. Ang kataas-taasang banal na puno na sinabi sa isang huff. Hindi napigilan ni Dustin ang pagpout. Yung puno kahit na may attitude at naglalagay sa ere. Anyway, wala kaming specific na lugar na pupuntahan namin. Nandito lang kami para tuklasin ang panloob na espasyo ng palayok. Tapaghusga sa tono ng kataas-taasang banal na puno. Tila may nakita itong mahalagang bagay. Kaya dapat ay tumungo na lang tayo sa direksyon na gusto nitong puntahan natin. Nalungkot si Dustin. Let's head this way, sir. Utos ni Dustin kay Jude. Anong ibig mong sabihin? Sigurado ka bang dapat tayong pumunta sa ganoong paraan? May nakita ka bang interesante? Nagulat si Jude. I feel that something is going on in this direction. Let's give it a shot. Malabong sagot ni Dustin. Pagkatapos ay lumipad ang dalawa patungo sa direksyon kung saan ipinakita ng Supreme Holy Tree si Dustin. Matapos lumipad ng ilang araw, nawala ang puting fog. Ang magulong mundo ay mabilis na nawala at napalitan ng mundong puno ng yelo at nyebe. Sa mundong ito, may mga puting snowflake na lumilipad at sumasayaw kung saan-saan. Kakaiba ang mga snowflake na ito. Tiningnan ni Dustin ang purong puting mga snowflake at nagtanim sila ng banta at alon ng takot sa kanyang puso. Ang snow ay tila nagtataglay ng ilang mahiwagang kapangyarihan, na nagpanginig sa mga tao sa takot. Mag-ingat, ang mga snowflake na ito ay tila may ilang espesyal na kapangyarihan at maaari nilang salakayin ang ating soul sea. Paalala ni Jude kay Dustin. Tuloy lang. Umalangaw-ngaw ang boses ng Supreme Holy Tree sa loob ni Dustin. Kinagat ni Dustin ang kanyang mga ngipin at patuloy na lumipat sa mundo ng yelo at nyebe. Tinamahan siya ni Jude habang nasa tabi niya. Bush! 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 Sa sandaling tumuntong sila sa mundo ng yelo. Walang katapusang puting snowflake ang dumaan sa kanila. Ang makakapal na snowflake ay madaling tumago sa katawan ni Dustin at pumasok sa kanyang soul sea. Mapanganib silang lumalapit sa kanyang espiritual na kaluluwa. Talagang inaatake nila ang mga espiritual na kaluluwa ng mga tao. Naisip ni Dustin habang sinusubukang maging mas alerto. Gayunpaman, kamalakas na espiritual na pakiramdam ni Dustin at sa proteksyon ng espiritual na puno. Hindi maaaring sakta ng mga snowflake ang kanyang espiritual na kaluluwa. I'm pretty sure that it's the aura of that old bastard. Damn that old bastard. Siya ang may kasalanan sa pag-alis namin ng mga kapatid ko sa bahay namin at napunta sa bastos na universo. Sampay ng matandang asshole na tumangging mamatay. Papatayin ko siya ng dahan-dahan balang araw at ikalulugod kong gawin ito.
Biglang pagmumura ng kataas-taasang banal na puno. Sino itong matandang bastard na ito na palagi mong tinutukoy at palaging minumura? Tanong ni Dustin. Human boy, keep your eyes open. At mag-ingat. Ang mundo ng yelo at nyebe na ito ay nabuo ng mental na kapangyarihan ng matandang bastard na iyon. Kapag na-stuck ka na sa ilusyon na ginawa niya, hinding-hindi ka na makakatakas habang buhay at magiging bahagi na ng mundong ito magpakailanman. Paalala ng Supreme Holy Tree kay Dustin sa halip na sagutin ang tanong niya. You mean this buong mundo ay gawa sa mental power? Nagulat si Dustin at nahirapan siyang paniwalaan. Hindi naman kami mahina ni Jude sa anumang paraan. Gayunpaman, hindi pa rin natin napagtanto na ang mundong ito ay ginawa sa pamamagitan ng kapangyarihang pangkaisipan. Malinaw na ang matandang bastard na patuloy na binabanggit ng kataas-taasang banal na puno ay kapansin-pansing makapangyarihan. Habang siya ay nawawala sa pag-iisip, parami ng parami ang mga snowflake na lumipad sa Dustin Soul Sea. Isang ideya kaagad ang naisip ni Dustin. Tingnan ko, kung ang buong mundong ito ay ginawa sa pamamagitan ng kapangyarihang pangkaisipan kung gayon magagamit natin ito sa ating kalamangan. Bueno. Susubukan ko ito at tingnan kung mapapadalisay ng espiritual na puno ang mga snowflake na iyon. Mabilis, sa kanyang Soul Sea. Ang espiritual na puno ay nagbigay ng isang malakas na kapangyarihan sa pagdadalisay at agad na tinakpan ang mga snowflake. Hindi ako makapaniwalang gumana. Tuwang-tuwa si Dustin. Ang namumulaklak na mga snowflake ay patuloy na pino at binago sa mga guhit ng puwersang espiritual na kahulugan. Hindi nagtagal ay hinihigop sila ng Dustin Soul Sea. Nakadama si Dustin ng nakakapreskong pagkain na tumago sa kanyang Soul Sea. Ang kanyang espiritual na kaluluwa ay mainit at nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwala. Ang aking espiritual na pakiramdam ay mabilis na lumakas. Ang mga snowflake na ito ay malamang na naglalaman ng maraming espiritual na enerhiya ng pakiramdam. Naisip ni Dustin. Dustin, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Jude sa kanya nang mapansin niyang medyo matagal na ring nananahimik si Dustin. Okay lang ako, huwag kang mag-alala, sagot ni Dustin. Pagkatapos, mas lumalim sila sa mundong puno ng yelo at nyebe. Habang patuloy na dinadalisay ng espiritual na puno ang mga snowflake. Dumarami ang mga snowflake sa Soul Sea ng Dustin. Sa buong proseso, malinaw na naramdaman ni Dustin na ang kanyang espiritual na pakiramdam ay patuloy na bumubuti. Mabilis na lumipas ang oras. Tingnan mo, biglang tumawag si Jude. Sabay silang huminto sa kinatatayuan ni Dustin at tumingin sa malayo. Sa kailaliman ng lupain. Sa ilalim ng anino ng tumataas na mga snowflake. Isang matayog na kuweba ang makikita sa di kalayuan. Ang kuweba ay nababalot ng walang katapusang puting ambon. Ang kinang ng engkanto na nakapaligid sa kanila ay nakakabulag sa liwanag nito. Habang tinitingnang mabuti ni Dustin, nakita niyang napakalaki ng kuweba. Ang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya ay nagmula sa mga konektadong pader. It's that damn cave. I can't believe that the old bastard's cave is hidden here. Nandito na ba siya buong oras? Hindi tulad ng style niya. Sa sandaling natagpuan nila ang kuweba. Ang pinakamataas na banal na puno ay gumalaw at umungol sa Soul Sea ng Dustin. Tila pinalakas ng takot at puot ng matandang bastard na iyon. Tere na sir, tumawag si Dustin. Kahit nakita na niya ito, malayo pa rin siya rito. Marahil ay dahil sa napakalaking kuweba. Kaya makikita ito kahit sa ganoon kalayuan. Nagpatuloy silang dalawa sa paglipad patungo sa kuweba. Mag-ingat ka, kung mas malapit ka sa kuweba. Mas malaki ang density ng mga snowflake na ito. At mas malaki ang banta sa espiritual na kaluluwa. Paalala ni Jude kay Dustin. Pagkatapos ng lahat, ang kaharian ng vital energy ni Dustin ay napakababa pa rin sa kanya. At ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay limitado. Sa ganoong sitwasyon, malamang na nasa panganib siya. Got it, sir. Don't worry. Tumango si Dustin. Sa katunayan, siya ay lubos na nasa sabik sa sandaling iyon. Habang papalapit sila sa kuweba, mas maraming puting snowflake ang sumipol at bumuhos sa Soul Sea ng Dustin. Ang bilis ng pagdadalisay ng espiritual na puno ay pabilis din.
Ang lakas ng kanyang espiritual na pakiramdam ay tumaas ng husto. Swoosh! Ang espiritual na puno ay patuloy na sumisipsip ng mga snowflake ng mabilis. Ang nyebe sa paligid ni Dustin ay kumikislap na para bang naramdaman ang kanyang inilalabas na enerhiya. Biglang nabalot ng nakakabinging ingay ang buong nagyayelong mundo. Hindi mabilang na mga snowflake ang dumaan kay Dustin sa anyo ng mga dragon. Hanggang sa mabilis siyang nilamon nito. Dustin! Naalarma na sigaw ni Jude. Namula siya sa gulat. Natatakot na masaktan si Dustin. Boom! Tinubukan niyang balutin si Dustin ng mga alon ng kanyang espiritual na kahulugan upang protektahan siya. Gayunpaman, hindi niya kayang labanan ang mga snow dragon na iyon. Dustin! Wait! Patres tayo ngayon din. Nang hindi nakapag-react si Dustin. Gumalaw si Jude at sumugod para kunin si Dustin. Master Jude, huwag kang mag-alala sa akin. Ayos lang ako. Ang mga snowflake na ito ay mabuti para sa akin. Hindi mo kailangang mag-alala. Umalangaw-ngaw ang boses ni Dustin sa soul sea ni Jude. Ano? Natigilan si Jude. Pinilit niyang tingnan si Dustin. Gaya ng inaasahan niya. Parang kalmado siya. Walang bakas ng pagkabalisa sa kanyang mapayapang mukha. Takabaligtaran. Mukhang nag-enjoy siya. Itong lalaki na ito. Nakangiting galit na galit si Jude. Naniwala siya sa sinabi ni Dustin at tumabi. Hindi niya alam na si Dustin ang may espiritual na puno. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit hindi man lang nasaktan si Dustin ng napakaraming snow dragon ang humahabol sa kanya. Gayunpaman, mukhang ligtas si Dustin. Kaya kailangan niyang maghintay at makita. Boom! Ang walang katapusang mga snowy dragon ay umungal. Gumulong. At sumugod patungo sa Dustin. Bumuho sila sa kanyang soul sea na parang baha. Sa kanyang soul sea, ang espiritual na puno ay nagbabago. Dumagundong ang mga sanga at dahon nito. At nanginig ang puno. Nawala ang napakalaking enerhiya sa pagpino. Pino nito ang mga dragon ng nyebe na isa-isang pumasok. Oo, maganda ang pakiramdam ko. Sa oras na ito, medyo na-refresh si Dustin. Tulad ng isang mata ko, ininom niya ang lakas na parang baliw. At ang kanyang espiritual na kapangyarihang pandama ay tumaas ng husto. Damn it, napakaswerte mo sa pagkakaroon ng spiritual tree. Umalangaw-ngaw ang tinig ng kataas-taasang banal na puno sa soul sea ng Dustin. Ito bang espiritual na puno ay isa sa iyong 12 kapatid? Curious na tanong ni Dustin. Kahit na ang espiritual na punong ito ay napakabihirang at kapaki-pakinabang. Napakapangit na maging aking kapatid. Ang kataas-taasang banal na puno ay sumagot sa isang mapang asar na tono. Alam ko kung ano ang nangyayari dito. Mas makapangyarihan ang espiritual na punong ito kaysa sa iyo. Inggit ka lang dyan. Napangiti si Dustin. Dahil alam na alam niya kung ano ang hitsura ng Supreme Holy Tree. Anak, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Protesta ng Supreme Holy Tree. Ang boses nito ay labis na inis. Sa sandaling ito, takweba sa unahan nila. 10,000 mga bahid ng banal na liwanag ang makikita. Napuno ng fairy fog ang kalawakan. At lahat ng uri ng libreng ibon at hayop na mandaragit ay dumagsa sa paligid. 1/3. Tumingin sila sa paligid at nakita nila ang isang napakagandang mansyon. Ang palamuti ay magarbong at eleganteng. Nagawa sa malinaw na kulay na glaze. Kung ang mga tao ay pumasok, iisipin nila na ito ang bahay ng Diyos. May pavilion sa gitna nito. Nakalagay sa isang stone table. Ay isang chessboard at isang set ng mga piraso ng chess. 2 ordinaryong matandang lalaki ang nakaupo sa tapat ng isa't isa. Naglalaro sila ng chess sa isa't isa. Baka sa mukha nila ang inis. Ang isa ay nakasuot ng puti. At ang isa naman ay nakasuot ng itim. Nagmukha silang mga piraso ng chessboard sa kanilang sarili. 10,000 taon na nating nilalaro ang larong ito. Bilasan mo ba? Lagi kang nag-iisip ng libo-libong taon para sa isang galaw lang. Nakaupo kang nakapikit ng hindi gumagalaw. Nakakatamad. Kung sana, for the fact na tayong dalawa lang ang nandito sa kuwebang ito. Hinding-hindi kita makikipaglaro ng chess. This is not fun.
Ang matandang nakaputi ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Habang ang kanyang mukha ay namula sa frustration. Sa isang marahas na pagbuga. Inabot niya at kinamot ang kanyang anit. Well, chess is just like life. Makikita mo sa chessboard ang tunay na ugali ng isang tao. Hindi ka pa nag-matured. Napaka-impatient mo pa. Bahagyang napabuntong hininga ang matandang nakaitim. Umiling siya at pumikit. Ano ba? Gusto mo pa bang mag-isip? No way. I can't stand it. Damn you. Tumayo ang matandang nakaputi. Mukha siyang baliw sa galit. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao na para bang susugurin niya ang lalaking nakaitim. Ano? Biglang naputol ang pagtatalo nila. Sabay tingin ng dalawang matanda sa bakana ng kuweba. Here comes an interesting little guy. He is actually able to refine and absorb the spiritual energy left by that old bastard. Hindi man lang niya pinasabog ang sarili niya. It's very interesting. Sabi ng matandang nakaputi. Matagal nang walang outsider. Hindi ko inaasahan na may darating. Matandang nakaitim na sabi. Matagal na tayong walang napatay. Let's start with them. Excited na ngumiti ang matandang nakaputi. Ngumisi siya, at nanginginig ang mga ngipin niya. You are still so murderous. We finally have two creatures to accompany us after all these years. Bakit kailangan mo silang patayin ng mabilis? Napabuntong hininga ang matandang nakaitim. Para siyang bata na kausap. Sa labas ng kuweba. Maraming snow dragon ang lumundag at bumalot sa katawan ni Dustin. Sa kanyang soul sea, ang buong espiritual na puno ay nagsimulang gumalaw. Halos ginamit nito ang buong lakas nito para pinuhin ang maraming snow dragon na iyon. Ang sarap sa pakiramdam. Napangiti si Dustin nang maramdaman niyang tumaas ang kanyang espiritual na pakiramdam. Pakiramdam niya ay mabilis itong lumakas, na parang isang gripo ng kapangyarihan ang nabuksan. 1, 2, 3 araw. Mabagal na lumipas ang oras. Ang mundong ito ay malawak na may walang hangganang puting nyebe. Kahit saan tumingin si Dustin. Nakita niya ang mga snow dragon na lumilipad sa kalangitan. Paminsan-minsan, sumusugod ang mga dragon sa kanya. Ang mga snow dragon na ito ay lubhang mapanganib. Ngunit ikaw ay nakikinabang sa kanila ng husto. Walang alinlangan na ikaw ang pinakatalentadong binata sa Immortal End World. Masayang bulalas ni Jude. Nang makita kung gaano lumago ang espiritual na kapangyarihan ni Dustin. Makalipas ang kalahating buwan. Napansin ni Dustin na ang bilis ng pagdadalisay ng espiritual na puno ay sa wakas ay nagsisimula ng bumagal. Tila umabot sa kritikal na punto ang kanyang pagpipino. Pagkalipas ng ilang sandali, ang espiritual na puno sa wakas ay tumigil sa pagdadalisay at pumasok sa hibernation. Sa kanyang tulog na estado, dahan-dahan itong tumangkad. Naramdaman ni Dustin na ang espiritual na puno ay malapit nang mag-evolve dahil sumipsip ito ng maraming espiritual na enerhiya ng sabay-sabay. Ito ay mahusay. Dustin, ang iyong espiritual na pakiramdam ay mas malakas kaysa dati. Sabi ni Jude. I am indeed much stronger than before. Nakangiting sagot ni Dustin. Sa puntong ito, ang kanyang soul sea ay napuno ng makapal na kapangyarihang espiritual na kasing bigat ng ulan. Ang lawan ng espiritual na kahulugan sa gitna ng kanyang soul sea ay lumawak ng husto na kahit saan man siya tumingin. Ito ay lumayo sa kanyang paningin. Ang mga alon ay umaalingaw-ngaw sa hangin paminsan-minsan. Naggumagawa ng isang napakagandang tanawin. Nadama ni Dustin na ang kapangyarihan ng kanyang espiritual na kahulugan ay halos nahahawakan. Ang lakas nito ay katumbas na ngayon ng isang cultivator sa Immortal King Realm. Ang snow dito ay naglalaman ng napakalaking espiritual na lakas ng pakiramdam. Ngayong nakagawa na ako ng malaking pag-unlad sa mga tuntunin ng espiritual na kahulugan. Dapat kong pinuhin muna ang isang bagong Supreme Spiritual Pot. Ang aking espiritual na puno ay nasa recess ngayon. Kung makakaharap ko muli ang mga snow dragon na iyon, hindi ko maipagtanggol ang sarili ko. Patuloy ni Dustin. Natatakot siya na ang muling pag-atake ng mga snow dragon ay hindi maiiwasan sa mundong ito ng yelo at nyebe. Pagkatapos, nag-isip sandali, tinabi niya, Sir, kailangan ko pa ng ilang oras na pahinga. Pagkatapos nito, maaari na tayong pumunta at tingnan ang kuweba sa unahan.
Sige. Tumango si Jude. Mahigit kalahating buwan na siyang naghihintay. Kaya wala na talagang pagbabago ang ilang oras pa. Naka-cross-legged si Dustin at nagsimulang mag-cast ng bagong Supreme Spiritual Pot sa kanyang Soul Sea. Makalipas ang kalahating araw. Boom! Malakas na yumanig ang Soul Sea ni Dustin. Sa loob ng ilang sandali, nagkaroon ng bagong Supreme Spiritual Pot sa kanyang Soul Sea. Ang Supreme Spiritual Pot ay malaki at mabigat ngunit simple ang hitsura. Ito ay kasing taas ng isang bundok at naglabas ng isang kawaila hilakbot na pang-espiritual na sentido pressure na nagpakulo sa buong Soul Sea. Maging si Jude, na medyo may kalayuan, ay nadama ang kakilakilabot na espiritual na pangunawang ito. Well, I'm done. Let's go and check the cave ahead. Sabi ni Dustin. Sige. Tumango si Jude. Maingat silang lumipad patungo sa pasukan ng kuweba. Pagdating nila, nakita nilang nakasara ng mahigpit ang 2 tansong pinto sa pasukan. Walang nakakaalam kung ilang taon na ang lumipas mula noong huli silang nagbukas. Ngunit sila ay mukhang sinaunang. Halos parang sila ay narito na magpakailanman. Hindi mabuksan ang mga pinto. Magkahiwalay na umatake sina Dustin at Jude. Ngunit hindi nila mabuksan ang mga pinto. Tila wala ng silbi ang kanilang mga atake. Na para bang dumiretso sila sa kailaliman ng dagat. It is indeed the cave of that old bastard. Well, since nandito na tayo, I'm going to get even with him. Damn it, let me do it. Ang pinakamataas na banal na puno sa loob ng omnipotent pot ay hindi na nakapagpigil pa. Nagmamadali itong lumabas at sumulpot sa harap ni Jude at Dustin. Ang malaking puno ay kumikinang at nasilaw na parang gawa sa mga pambihirang agata. Ano ito? Napasigaw si Jude sa gulat. Namumutla ang mukha. Tinabi sa kanya ng kanyang intuition na ang higanting puno na biglang lumitaw ay hindi isang ordinaryong puno. Master Jude, this is the Supreme Holy Tree. It brought us here. Paliwanag ni Dustin kay Jude. It's actually the legendary Supreme Holy Tree. Sumili sa mukha ni Jude ang isang mapait na ngiti. At halata sa kanyang mga mata ang pagkagulat. Illiterate hillbilly. Isang malaking mukha ang lumabas mula sa puno ng kataas-taasang banal na puno at pinandilatan ng masama si Jude. Pagkatapos, tumugod ito sa 2 malalaking pinto ng kuweba at kumatok na may 2 malalaking ugat na bumubulusok na parang mga galame. Bang! 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 Nakakabingi ang tunog. Nang tuluyang manginig ng bahagya ang 2 tansong pinto. Parehong natigilan sina Dustin at Jude. Tinubukan na nila ang lahat ng uri ng pag-atake ngayon. Ngunit wala sa kanila ang gumawa ng anumang pag-unlad. Paano magagawa ng punong ito na talagang yumanig ang mga pinto? Samantala, sa loob ng kuweba ay nakaupo ang 2 matandang lalaki na naglalaro ng chess. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng puti habang ang isa naman ay nakasuot ng itim. Ano? Tinong kumakatok sa pinto. Gulat na sabi ng matandang nakaitim. Sabay-sabay nilang inilabas ang kanilang espiritual na sentido para tingnan ang labas ng kuweba. Iyan ang pinakamataas na banal na puno. Isa sa 12 banal na puno mula sa nakaraan. Sabay na sigaw ng 2 matanda. Ang 12 banal na puno ay dinala sa kakaibang mundong ito ng may-ari ng kuwebang ito. Tulad natin. Maya-maya, nagkalat sila sa kung saan. Hindi ko inaasahan na babalik ang isa sa kanila. Sabi ng matanda na nakaputi. Ang punong ito ay malamang na hinahanap ang may-ari ng kuweba sa pamamagitan ng pagtunton sa kanyang aura. Kung tutuusin, ang may-ari lang ng kuwebang ito ang makakapagbalik sa atin sa universo na alam natin. Kung hindi, kailangan nating manatili sa kakaibang mundong ito magpakailanman hanggang sa mamatay tayo. Bamantong hininga ang matandang nakaitim. Papasukin mo siya. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Sabi ng matandang nakaputi. Pagkatapos, gamit ang husay sa paggalaw ng katawan. Lumipat siya sa mga pintuan. Nadahan-daang bumukas ng may langit-ngit. Bukas ang mga pinto. Parehong nagulat at natuwa sina Dustin at Jude. Kung hindi dahil sa akin. Ang mga pinto ay hindi ko nabuksan. Sa wakas, nang tuluyan ng nakaawang ang mga pinto. Tumingin si Dustin sa malayo. Sa loob ng kuweba,
May fairy mist na kumikinang sa lahat ng dako. Imposibleng makita kung gaano kalawak ang kuweba. Ang mga ibong mandaragit ay makikita sa lahat ng dako. Mayroong libo-libong yarda, pavilion, maliliit na tulay, at ilog. Bago pa man makapag-react sina Dustin at Jude. Sumugod na sa kuweba ang Supreme Holy Tree. Bastard! Lumabas ka! Inilagay mo kaming 12 magkakapatid sa impyerno. We have been stuck in this backward universe for so many years because of you. Old bastard! I won't let you go unless you bring us back home. Ang kataas-taasang banal na puno ay sumpa ng malakas sa ikalawang pagpasok nito sa kuweba. Nagmamadaling maghanap sa may-ari ng kuweba. Tahimik na sinundan ni Dustin at Jude ang kataas-taasang banal na puno. Nanatili sila sa likuran na tila gumagala sa kuweba ng walang patutunguhan. Ang matahimik at bakanteng kuweba ay natahimik. Calm down. My old friend. Bakit hindi mo itigil ang ginagawa mo? Halika at samahan mo kami. Biglang umalangaw-ngaw ang isang boses sa kuweba. Nang marinig ang mga salitang iyon. Ang pinakamataas na banal na puno ay nabigla. Nagsimula itong manginig ng bahagya. Ta sobrang takot sa tunog. Tumakbo ito sa ibang direksyon sa bilis ng kidlat. Walang lingunin para dito. Nagulat sa kakaibang pag-uugali ng kataas-taasang banal na puno. Mabilis na isinaaktibo ni na Dustin at Jude ang kanilang mga kasanayan sa paggalaw ng katawan. Tila ay tumakbo sa unahan upang maabyutin ito. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang lugar na may napakalawak at malaking pavilion. Nababalot ito ng ambon nang dumating sa kanilang paningin. Sa tapat ng pavilion, nakaupo ang dalawang matandang lalaki. Magkatapat silang nakaupo na may batong lamesa sa gitna. Sa mesa ay inilagay ang isang chessboard. Tuwang-tuwa ang mga lalaki habang nakatitig sa mga piraso ng chess na nasa harapan nila. Halata na ang dalawang matanda ay ganap na kasali sa kanilang laro ng chess. Corey, Karen, nandito kayong dalawa. Come on now. Tell me where is that old bastard? Nagtatago pa ba siya sa akin dahil nagigilty siya? Go! Sabihin mo sa kanya na puntahan niya ang kanyang puwet dito ngayon din. Ang kataas-taasang banal na puno ay sumigaw sa dalawang lalaki. Halatang nagulat ito nang makita ang dalawang matandang nakaupo roon. Payapang naglalaro ng chess. Ha? Aba, wala siya dito. Kung nandito siya, sa tingin mo ba pinayagan kang sumigaw ng ganito sa kuweba niya? Huwag kang magpakatanga. Tiyak, natapon ka na ngayon. Ang matanda, ang lalaki, na nakasuot ng puti, ay nanunuya sa kataas-taasang banal na puno. Tara na, matagal na, bakit hindi mo na lang kami samahan at mag-usap? Ang matandang lalaki, na nakasuot ng itim, ay magiliw na nagsalita sa kataas-taasang banal na puno. Oh leave it, there is no need for this pretense. I'm here to get even with that old bastard. There is a old account to settle. By the way, tell me, where have all his other servants gone? I am hindi ko makita ang alinman sa kanila dito. Tanong ng kataas-taasang banal na puno sa dalawang lalaki. Nagulat ito at natarante nang makitang nawawala ang lahat ng iba pang katulong. Well, hindi mo ba alam? Isa lang ito sa mga kuweba ng lalaking iyon. Ang totoo ay bihira lang siyang pumunta rito. Ang tanga mo naman na naisip mo na pwede mo siyang bisitahin o makilala dito. Sagot ng matandang nakaputi, sabay nguso. Siya ay makulit habang kinakausap ang kataas-taasang banal na puno. Oh, kayong dalawang maliit na brats. Lumabas ka. Halika dito. Tawag ng matanda na nakasuot ng puti. Panay ang tingin niya kay Dustin at Jude. Laking gulat niya nang makita sila doon. Laking gulat ni na Dustin at Jude nang marinig nilang sila ang tinutukoy niya. Sa ilang kadahilanan, nagkaroon sila ng masamang kutob sa lahat ng ito. May nag-iingat sila sa dalawang lalaki. Bagamat ang matanda, na nakasuot ng puti, ay tila tulad ng mga ordinaryong matatanda. Nagbigay siya ng isang malakas na vibe. May nakakatakot sa kanya. Pareho silang sina Dustin at Jude ay may parehong damdaming bumabangon sa kanilang mga puso. Alam nilang tiyak na malalagay sa panganib ang kanilang buhay kapag sila ay haharap sa kanya. Nakakatakot at uhaw sa dugo ang kanyang mga mata.
Nang magtama ang kanilang mga mata sa mapanlinlang na mga mata ng matanda na nakaputi. Isang malamig na lamig ang gumapang sa kanilang gulugod. Pakiramdam nila ay patay at malamig ang lahat ng nasa paligid nila na parang may hindi mabilang na mga bangkay sa lahat ng dako. Ang hangin din ay mapanlinlang. Tinabi ko sa inyong dalawa na pumunta dito. Na may pagngisi sa kanyang kulubat na mukha. Ang matanda na nakasuot ng puti ay iwinagayway ang kanyang manggas sa hangin. Natarante sina Dustin at Jude nang makita nila ang puting manggas na sumugod sa kanila na parang puting dragon. Nangyari ito nang biglaan na wala silang maisip maliban kung nakatayo ito sa harapan nila. Ang manggas ay agad na dumaan sa kawalan. Dumating ito sa napakabilis na hindi man lang makareact ang mga target nito. Hindi na sila binigyan nito ng oras para subukang tumakas. Lumutang ito sa itaas ng kanilang mga ulo nang walang kahirap-hirap. Bigla na lang itong sumugod sa kanila sa isang mapagpalang paraan. Nagulat at namangha sina Dustin at Jude sa lahat. Ang lakas talaga nitong matandang nakaputi. Isip nila habang nakatitig sa lalaki. Tapaglaan ng isang sandali o dalawa upang mabawi ang kanyang pakiramdam at kontrol. Ipinatawag ni Dustin ang Flaming Sun Stella. Mabilis itong lumabas at naging isang napakalaking nakakapasong araw. Nagsimula itong maglabas ng maliwanag na gintong liwanag sa paligid. Inatake nito ang puting manggas at sinimulang hampasin ito ng mabilis. Matapos marahas na atakehin ang puting manggas ng Flaming Sun Stella. Inilabas ni Dustin ang Pot of Chaos. Nang lumabas na ito, mabilis itong lumaki at naging isang higanti. Kumaway din ito patungo sa puting manggas. Lumabas ang demonyong avatar ni Dustin nang tawagin at isagawa ang World Silang Tabud Magic. Pagkatapos nito, maraming itim na ron ang nagsimulang lumipad patungo sa puting manggas. Sa wakas, tinisingil ito ng avatar gamit ang Diabolic Killing Needle sa kamay nito. Matapos ilabas ang lahat, tumakbo si Dustin at sinuntok ang puting manggas ng buong lakas. Sa katunayan, iyon ang pinakamahuhusay na martial skills at trump card ni Dustin. Handa na rin si Jude na maglunsad ng todong pag-atake. Isang gintong talam ang mabilis na nagmaterial sa kanyang kamay. Sa sandaling hinawakan niya ito ng mahigpit. 10,000 sinag ng gininto ang aura ng talam ang Dam Alloy patungo sa puting manggas na parang high tide na tumataas ng hindi mapigilan. Ngunit hindi lang nito nagawang pigilan ang kapangyarihan ng puting manggas. Ang espasyo sa paligid ng high tide ng Golden Blade Aura ay ganap na nawasak. Ang lahat ng naroon ay agad na naging kawalan. Kasabay nito, isang malaking stela ang sumugod sa katawan ni Jude. Mabilis nitong pinakawalan ang mabigat na pumipigil na enerhiya. Iyon lang ang paraan para maprotektahan niya ang sarili na hindi masaktan sa pananalaki ng puting manggas. Bang! 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 Iyon ang sandaling naramdaman ni Dustin at Jude ang isang nakakatakot na puwersa na bumabagsak sa kanilang mga katawan. Napakalakas ng kapangyarihan kaya halos hindi sila makatayo. Kaya, tila ay itinapon sa pamamagitan ng napakalaking kapangyarihan na tumama sa kanila. Boom! Pareho silang nahulog sa lupa. Lumapag sila mga 10,000 milya ang layo mula sa kinatatayuan nila kanina. Ang kanilang mga damit ay punit-punit at ginutay ng malakas na pag-atake. Naramdaman ni Dustin at Jude ang pagtaas ng kanilang dugo. Pakiramdam nila ay natanggal ang kanilang mga laman loob sa kanilang nakapirming lugar dahil sa puwersang iyon. Pareho nilang naramdaman na parang gumagalaw ang mga organ sa kanilang katawan. Nagsimulang umagos ang dugo mula sa mga sulok ng kanilang mga bibig. Ang kanilang katawan ay lubhang naapektuhan ng isang pag-atake ng manggas ng puting lalaki. Makalipas ang ilang sandali, napagtanto nila kung ano ang tumama sa kanila. Pinilit nilang bumangon. At dahan-dahan nilang pinunasan ang dugo sa kanilang mga mukha. Isang pakiramdam ng pagkabigla ang bumalot sa kanila. Ito ay hindi kapani-paniwala dahil pareho silang malakas. Si Jude ay naging master na ng Immortal King Realm noong sinaunang panahon. Sa kabilang banda, nakuha ni Dustin ang kataas-taasang banal na katawan. Ang kanyang pisikal na lakas lamang ay sapat na upang tumugma sa kapangyarihan ng isang cultivator na nasa katamtamang yugto ng Immortal King Realm. At doon, ang kanyang espiritual na pakiramdam ay kasing lakas ng isang Immortal King Realm cultivator.
Ang tanging bagay na maaari niyang ituring na kanyang kahinaan ay ang kanyang vital energy. Kakabila noon, nasa Dustin ang lahat ng kailangan para maging pantay siya sa isang master ng Immortal King Realm. Ito ay lubhang kakaiba na sa kabila ng pagiging napakalakas. Tila ay hindi makayanan ang kahit isang suntok mula sa matanda na nakaputi. Ang realisasyon ay nagdulot sa kanila ng pagkasindek. Malinaw na parang kristal sa kanila na ang matanda ay higit na makapangyarihan kaysa sa inaakala nila. Nahirapan silang paniwalaan na pareho silang sinaktan ng matanda sa isang stroke lang. Grabe, nakakatakot ang lakas ng lalaking ito. Natatakot ako. Wala tayong laban sa kanya. Takbo na lang tayo. Ipinarating ni Jude ang mensahe kay Dustin sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Hindi ako makapaniwala pero sa tingin ko tama ka. Tumango si Dustin bilang pagsang-ayon habang nakatingin kay Jude at pagkatapos ay sa matanda. Napagtanto niya ngayon na kahit magkatrabaho silang dalawa, hindi nila kayang talunin ang matandang iyon na nakasuot ng puti. Walang ibang pagpipilian kundi ang tumakas ng mabilis hanggat maaari. Magkaiba talaga ang dalawang lalaking ito. Namangha ako na kaya nilang lagpasan ang pag-ataking iyon mula sa akin. Sabi ng matanda na nakaputi. Mukha siyang nagtataka at natuwa. Ito ay talagang isang malaking sorpresa para sa akin. Ikaw, maliit na bata. Napakabata mo ngunit mayroon kang napakalakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Hindi ko inaasahan yun. Hindi ko akalain na may mga kabataang henyo na tulad mo sa bastos na lugar na ito. Napakahusay mo. Hoy, halika dito. Let me have a good look at you. Bika niya na halata sa boses niya ang pagtataka habang patuloy na nakatingin kay Dustin. Nang magsalita siya ngayon ay hindi siya mukhang pag-alit. Bigla siyang nagkaroon ng interes kay Dustin. Anak, huwag kang makinig sa kanya. Huwag kang lalapit. Alam na alam ng lahat na natutuwa siyang pumatay. Kapag lalapit ka sa kanya, mawawalan siya ng kontrol sa kanyang mga sensibilidad at kitilin ang buhay mo. Pumagit na ang Supremo Holy Tree habang sinusubukan nitong bigyan ng babala si Dustin. Shut up, you stupid tree. Galit na sigaw ng matanda na nakaputi sa Supreme Holy Tree. Galit na galit siya habang humaharang ang Supreme Holy Tree at pinipigilan si Dustin. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Hindi ba tayo galing sa iisang mundo? Kakampi mo daw ako. How can you take that brat side? The old man in white said in a mabangis at galit na boses. In any case, I will not let you harm or kill him. Ang kanyang kaligtasan ay mahalaga para sa akin dahil siya ang aking kasama. Sabi ng kataas-taasang banal na puno sa mahinahon at maayos na paraan. Alam nitong delikadong paninindigan ang ginagawa nito ngunit hindi nito hahayaang sakta ng lalaking nakaputi si Dustin sa anumang paraan. Aba, ganun ba? Nakasama ang palad ilalabas ko siya. At wala kang magagawa para pigilan ako. Sabi ng matandang nakaputi sa matatag at determinadong boses. May kakaibang lamig sa tono niya habang binibigkas niya ang mga katagang iyon. Nang mapansin ng matandang nakaputi na ang pinakamataas na banal na puno ay nagsisikap na protektahan si Dustin. Mas naging determinado siya sa kanyang pagnanais na tapusin si Dustin. Nagmamatigas siya. Bigla niyang pinagpag ang manggas niya. Tumakbo ito patungo sa Dustin. Na 10,000 milya ang layo. Nang buong bilis, kalimutan mo na yan. Itigil mo na ang pag-iisip tungkol sa pagpatay sa buong maghapon. Sa wakas ay mayroon na tayong dalawang bisita dito. Hayaan mo silang mabuhay. Baka hindi na nila maiinip ang buhay natin. Biglang nagsalita ang matandang nakaitim. Ikinumpas niya ang kanyang itim na manggas para pigilan ang puting manggas sa pag-atake kay Dustin. Talagang binabalaan kita. Kung muling magbubuhat ng kamay sa aking mga tao, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit o malupit sa iyo. Babala ng kataas-taasang banal na puno sa matanda na nakaputi. Nakasloob nito sa sinabi ng isa pang lalaking nakaitim. Tapat na ang asar sa lalaking nakaputi. Naiinis siya sa sobrang inis pero wala sa mood ang kasama niya na isagawa ang plano niya. Ngumuso ang matandang nakaputi at tumigil sa paghampas kay Dustin. Baka sa mukha niya ang pag-aatubili. Nang makita siyang umatras at tumigil sa pag-atake, nakahinga ng maluwag sina Dustin at Jude.
Sa bawat sandali na lumilipad, napakalinaw sa kanila na ang lakas ng matandang nakaputi ay hindi maarak. Natakot sila na kung ipipilit niya ang pag-atake, walang paraan na pareho silang makakatakas mula sa yungib ng buhay. Maraming salamat. Tinabi ni Dustin sa kataas-taasang banal na puno sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Lubos siyang nagpapasalamat sa kataas-taasang banal na puno sa pagpasok at pagpigil sa matandang iyon. Boy, nararamdaman ko na ang iyong vital energy realm ay masyadong mababa. Ang matandang bastard na iyon ay nag-set up ng maraming mga batas ng kalikasan sa kuwebang ito. Well, ang mga batas na ito ay medyo katulad ng sa ating lugar. Gayunpaman, lubos kong nararamdaman na sila ay mas mahusay kaysa sa mga batas sa iyong bastos na mundo. Higit pa rito, mayroong tunay na walang kamatayang enerhiya na naroroon dito. Maniwala ka sa akin. Kung maglilinang ka rito, mabilis kang makakaunlad sa iyong cultivation base. Sa maikling panahon, sabi ng Supreme Holy Tree kay Dustin. Nag-aalala ito kay Dustin at nagbigay ng mungkahi upang matiyak ang kanyang pag-unlad at kaligtasan. Tunay na walang kamatayang enerhiya. Tigaw ni Dustin. Natulala. Oo, tunay na immortal na enerhiya. Ang mga tao sa iyong mundo ay medyo katawa-tawa. Wala sa inyo ang talagang immortal. Ngunit lahat kayo ay gustong gumamit ng salitang immortal upang ilarawan ang inyong vital energy realm para maging maganda ang pakiramdam ninyo. Semi-immortal realm, immortal realm, immortal king realm, at bla bla bla. Napaka-absurd. Kung talagang nakagawa ka ng ilang streaks ng tunay na immortal na enerhiya, magagawa mong dominahin ang buong universo. Tumikim ang Supreme Holy Tree. Nagulat si Dustin sa sinabi nito. Matapos itong pag-isipan, napagtanto niyang may kabuluhan ang sinabi ng puno. Narating ko na ang immortal transforming realm. Ngunit wala akong alam tungkol sa immortal na enerhiya. Lalo na sa pagiging isang immortal. Oo, mapapantayan ko ang isang master ng immortal king realm. Ngunit ang mga tao sa kaharian na iyon ay mas mahina kaysa sa inaakala ko. Akala ko kapag narating na natin ang immortal realm, magiging makapangyarihan tayo na hindi mailarawan. Pero mali pala ako doon. Ang mga nakarating sa semi-immortal realm, immortal realm, o immortal king realm ay malayo sa pagiging tunay na immortal. Naisip ni Dustin sa kanyang sarili. Pagkatapos, tumingin siya sa kataas-taasang banal na puno at nagtanong. Saan ka ba galing? Galing ka ba sa maalamat na banal na lupain? Kanina pa niya ito tinanong. Ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Ahem. Boy, I don't want to waste time talking to you about this. There is no need for you to know anything more for the time being. You're too weak, kung wala ka namang gagawin. Iminumungkahi ko na magtanim ka muna dito. Subukan mong damhin ang mga batas ng kalikasan sa kuwebang ito. Kung mauunawaan mo ang mga ito, marami kang mapapakinabangan. Oh, siya nga pala. Ang matandang bastos na iyon ay talagang mahigpit ang pagkakahawak sa magkabilang espasyo. At oras. Tatanungin ko sina Feren at Cory kung may cultivation room sa kuwebang ito kung saan mas mabilis ang paglipas ng oras. Kung may ganoong silid, susubukan kong hiramin ito para sa iyo. Nitiig ang sabi ng Supreme Holy Tree kay Dustin. Pagkatapos, tinahak nito ang daan patungo sa pavilion. Dahil ito ay mas mataas kaysa sa pavilion. Isang practice room kung saan mas mabilis ang oras. Hindi naintindihan ni Dustin ang sinabi ng Supreme Holy Tree. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa ganoong silid. Sa loob ng pavilion, ang kataas-taasang banal na puno ay nagtanong sa dalawang matandang lalaki tungkol sa pagkakaroon ng naturang lihim na silid. Noong una, nagsinungaling ang dalawang lalaki at sinabing walang ganoong silid sa kuweba. Ngunit patuloy silang inaabala ng puno hanggang sa wakas ay inamin nila na mayroon ng ganoong silid. Ayon sa dalawang matandang lalaki, ang may-ari ng kuwebang ito ang nagdisenyo at nagtayo ng silid na iyon noong siya ay naiinip at walang magawa. Ang kataas-taasang banal na puno ay piniga ang dalawang maliit na bote ng kakanyahan nito. Pagkatapos, iminungkahi nitong ipagpalit ang asensya nito sa paghiram sa espesyal na silid na iyon. Kinuha ang mga vial ng essence mula sa puno.
Ang dalawang matandang lalaki ay nag-aatubili na pumayag na pasukin si Dustin sa lihim na silid kung saan mas mabilis na lumipas ang oras. Isasama ko si Master Jude. Sabi ni Dustin. Isa lang ang ganoong kwarto. Maaari kang kumuha ng maraming tao hanggat gusto mo hanggat hindi mo masyadong masikip. Naiinip na sabi ng matandang nakaputi habang kinukusot ang mga mata. 30 years inside this time chamber is equivalent to 1 day outside it. At saka, may array sa loob na nag-uugnay dito sa labas. You can break through the heavenly doom inside it. Sabi ng matandang nakaitim kay Dustin na may kasamang ngumiti. Napatulala sina Dustin at Jude matapos itong marinig. Pambihira ang silid na iyon. Naisip nila sa kanilang mga puso. Habang iwinawagayway ng matandang nakaitim ang manggas. Isang puwersa ang sumugod at binalot sina Dustin at Jude. Pagkatapos, Bush. Tina Dustin at Jude ay naging dalawang sinag ng liwanag na labag sa kanilang kalooban. Sa isang kisap mata, natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang lihim na silid. Kapag ang isang tao ay gumugol ng 30 taon sa lihim na silid na ito. Isang araw lang ang lumipas sa labas. Sa pag-iisip sa sinabi ng matanda. Parehong nabigla sina Dustin at Jude. Matagal silang kumalma at maniwala sa katotohanan. Master Jude, I don't think they would lie to us. Since we have such a good opportunity, we should take the most of it. Pilasan na natin ang paglilinang sa oras na ito. Sabi ni Dustin kay Jude. Tumango si Jude bilang pagsang-ayon. Nakahanap sila ng isang lugar sa lihim na silid at nagsimula ang kanilang paglilinang. I smell time. Let me out. I want to comprehend it. The moment Dustin Saturday down with his legs crossed, he heard a message from the little infinity beast in his soul sea. Talaga, medyo nagulat siya, pero pina-teleport niya ang maliit na infinity beast palabas ng slave tower. What a brilliant time zone. Sa isang iglap, lumipat ang maliit na infinity beast sa isang bakanting sulok ng silid. Malayo sa Dustin. Doon, umupo ito, pumikit. At huminga ng malalim bago agad pumasok sa isang estado ng pagmumuni-muni. Ang lihim na silid na ito ay may ilang mahika na maaaring magpabilis ng oras. Posible na ang magic ay may kinalaman sa oras mismo. At dahil ang pinakamahalagang talento ng maliit na Infinity Beast ay ang kapangyarihan ng oras. Ang silid sa oras na ito ay ang pinakamagandang lugar para sa paglilinang nito. Napagtanto ni Dustin. Pagkatapos, tinimulan niya ang kanyang sariling paglilinang. 4 na araw ang lumipas sa ganitong paraan. Tama ang kataas-taasang banal na puno. Ang mga batas ng kalikasan sa kuwebang ito ay malalim. Mas mahusay sila kaysa sa mga batas sa Immortal End World. At mas mahusay pa kaysa sa universo sa labas ng Immortal End World. Ang pag-unawa sa mga malalim na batas ng kalikasan na ito ay tiyak na makatutulong para sa pagpapabuti ng base ng paglilinang ng isang tao. Pagtatapos ni Dustin, tuwang-tuwa, sa kabilang sulok ng secret chamber. Lumiwanag sa mukha ni Jude ang saya. Malinaw. Siya ay dumating sa parehong conclusion bilang Dustin ay nagkaroon. Lumipas ang 1 buwan sa ganitong paraan. Sa nakalipas na buwan, nakatuon si Dustin sa pag-unawa sa Golden Sun Scripture. Ang Flaming Magic Scripture at ang Golden Sun Scripture ay ang dalawang nangungunang panlalaking formula na may malaking halaga. Matapos malaman na ang dalawang formula ay may pagkakatulad, napagpasyahan niyang pag-aralan ang mga ito ng sabay-sabay upang maihambing niya ang mga ito at sa gayon ay magkaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa mga ito. Ngayon, nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa si Dustin sa Golden Sun Scripture. 5 taon ang lumipas sa kwarto. Ito ay walang kamatayang enerhiya. Tuwang-tuwa ang iniisip ni Dustin. Sa kanyang paglilinang, bigla niyang naramdaman ang isang uri ng manipis na misteryosong gas. Ang gas ay may isang tiyak na kalidad tungkol dito, na para bang hindi ito mapapahamak maliban kung ang universo mismo ay nawasak. Higit pa rito, ang enerhiya ng gas ay napakalakas na tila kahit sino ay maaaring lumikha o sumira ng mundo sa pamamagitan lamang ng 1 onsa nito. Sa kabuuan, namangha si Dustin sa gas na ito. Ito ba ang tunay na walang kamatayang enerhiya na binanggit ng kataas-taasang banal na puno?
Bulong niya sa sarili. Patuloy niyang naramdaman ang gas. At ilang sandali pa, tinubukan pa niyang huminga ito. Gayunpaman, nalaman niyang imposibleng gawain iyon. Ang walang kamatayang enerhiya ay napakahiwaga na ang mga ordinaryong mortal na katawan ay hindi ito kayang taglayin. Gayunpaman, hindi siya sumuko, at patuloy na nagsisikap. Kung talagang makakasipsip siya ng walang kamatayang enerhiya, magkakaroon siya ng malaking ani sa silid na ito. Patuloy na lumilipis ang oras. Ilang beses, naramdaman ni Dustin na parang sisubog na siya. Gayunpaman, mahinahon niyang hinayaan ang mga pagkakataon dahil pakiramdam niya ay hindi pa siya handa. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang higit sa sapat na oras ngayon. Hindi siya sabik na maabot ang mas mataas na kaharian. Sa halip, gusto niyang tumuon sa paglalatag ng matibay na pundasyon para sa kanyang vital energy bago gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Makabubuti iyon para sa kanyang paglilinang sa hinaharap. Isa pang 20 taon ang lumipas sa silid. Dumagundong ang kulog sa itaas ng sulok ng cultivation room kung saan nakaupo si Dustin. At tinamaan siya ng mga kidlat na parang talon. Bagamat isang sulok lamang ito ng sikretong silid. Maluwag naman ito, naka-cross-legged sa himpapawid. Alam ni Dustin na dadaan siya sa Thunderstroke Doom. Sa kabila noon, mukha siyang kalmado. Inilabas niya ang Thunder Unicorn para lumunin ang kidlat. Pagkatapos niyang malagpasan ang Thunderstroke Doom, tinimulan niyang suriin ang kanyang vital energy force. Naabot ko na ang katamtamang yugto ng Immortal Transforming Realm. Nakangiti niyang sabi. Pagkatapos nito, bumalik siya sa kanyang paglilinang. Makalipas ang isa pang 50 taon. Sa wakas ay naabot ni Dustin ang premium na yugto ng Immortal Transforming Realm. Well, mga 2 araw pa lang ang lumipas sa labas ng kwarto. Marami pa akong oras, naisip ni Dustin. Kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay. Naramdaman niyang marami siyang oras para gawin ang anumang gusto niya. Lumipas ang 100 taon sa silid. Sa wakas ay nagsimulang maramdaman ni Dustin ang pagkakataong maabot ang Immortal Realm. Ang galing! Tere na sa Immortal Realm. Nang maramdaman ang pagkakataon, inilabas ni Dustin ang lahat ng kanyang lakas habang nakatuon siya sa pambihirang tagumpay. Ang kuweba ay hindi lamang mayaman sa espiritual na enerhiya, ngunit naglalaman din ito ng napakabihirang at tunay na walang kamatayang enerhiya. Ang paglilinang sa gayong kapaligiran ay ilang beses na mas mahusay kaysa sa universo sa labas ng Immortal End World. Bang! 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 Ang 7 malalaking gintong ball ang liwanag. Tulad ng 7 bola ng apoy. Ay patuloy na nasilaw habang umiikot ang mga ito sa itaas ng ulo ni Dustin. Matapos makapasok sa premium na yugto ng Immortal Transforming Realm, isulong ni Dustin ang Golden Sun Scripture sa ika-7 antas. Kaya, maaari na siyang lumikha ng 7 malalaking golden light ball. Sa panahon ng paglilinang na ito, si Dustin ay hindi kumuha ng tulong ng anumang tableta o kayamanan mula sa langit at lupa. Sa halip, pinili niyang sumipsip ng espiritual na enerhiya sa paligid niya at pagbutihin ang kanyang cultivation base kahit gaano pa katagal. Marami pa rin siyang oras. Sa pamamagitan ng paggalaw sa mas mabagal na bilis. Alam ni Dustin na maglalagay siya ng mas matibay na pundasyon para sa kanyang pagsasanay sa hinaharap. Si Jude at ang maliit na Infinity Beast ay nakalubog din sa kanilang paglilinang sa mga sulok ng sikretong silid. Mabagal na lumipas ang oras. Sa panahong ito, isang araw, ang pinakamataas na banal na puno ay biglang pumasok sa silid ng oras at kinuha ang malaking gintong puno mula sa omnipotent pot. Tinabi nito na aalisin nito ang paghihigpit sa napakalaking gintong puno. Hindi nakialam si Dustin. Makalipas ang halos 100 taon. Bang! 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 2/3. Sa sulok ng silid ng oras, ang mga kidlat ng kidlat ay patuloy na kumikislap, tulad ng mga talon. At dumagundong ang kulog. Naliligo sa makapal na kulog at kidlat. Tigaw ni Dustin habang tumatayo. Ang Thunderstroke Doom na bumaba mula sa langit sa Dustin ay naglalaman ng 7 kulay ng kulog at kidlat pula. Itim, dilaw, berde, asul, puti, at lila.
Si Dustin at ang Thunder Unicorn ay magkatabi at nakipaglaban sa kinang ng kulog sa kalangitan na may mataas na espiritu ng pakikipaglaban. Alam nila na kung mas mataas ang antas ng cultivation ng isang mandirigma, mas malakas ang Thunderstroke Doom na kailangan niyang mapaglabanan kapag siya ay nakalusot. Bukod dito, kung mas mahuhusay ang isang magsasaka, mas magiging makapangyarihan ang Thunderstroke Doom. Sa pagkakataong ito, nang pumasok si Dustin sa Immortal Realm, ang Thunderstroke Doom ay tumagal ng 8 oras bago ito dahan-daang nawala. Swoosh! Sa pagtatapos ng pagsubok, napuno ng dugo at mga pasa ang katawan ni Dustin. Nakahinga siya ng maluwag habang pinapanood ang Thunderstroke Doom na kumukupas. Ang kapangyarihan ng Thunderstroke Doom ay sapat na nakakatakot upang masaktan ng husto si Dustin. Ang Thunder Unicorn ay nagdusa din ng husto. Sa ilang pagkakataon, napakalakas ng impact ng kidlat kaya naitapon nito ang Thunder Unicorn ilang talampakan ang layo. Ngayon, ang katawan ng Thunder Unicorn ay umagos ng dugo mula sa lahat ng bukas na sugat. Buti na lang at sugat lang iyon sa laman. Gayunpaman, ang mga benepisyo na nakuha ng Thunder Unicorn ay mas malaki kaysa sa pinsalang natamo nito. Sa nakalipas na 200 taon, ilang beses na hinarap ni Dustin ang Thunderstroke Dooms. At sa bawat pagkakataon, mayroon itong iba't ibang kulay. Ang Thunder Unicorn ay nilamon ng napakaraming espesyal na kulog at kidlat na ang lakas nito ay mabilis na lumakas. I'm finally at the Immortal Realm. Bulong ni Dustin nang maramdaman niya ang vital energy force sa loob ng kanyang katawan. Ang isang cultivator sa Immortal Realm ay maaaring ituring na isang master kahit na pumunta siya sa mga rehiyon sa labas ng Immortal Endworld. Tinulyapan ni Dustin ang iba pang 2 sulok ng sikretong silid ang munting Infinity Beast. At si Jude ay nakaupo nang hindi gumagalaw habang sila ay nasa gitna pa rin ng kanilang cultivation. Well, ang oras ay mahalaga. Dapat kong pabilisin ang aking paglilinang. Naisip ni Dustin. 100 taon na naman ang lumipas. Sa pagkakataong ito, nakapasok si Dustin sa katamtamang yugto ng Immortal Realm. Well, hindi magandang bagay na mag-breakthrough ng masyadong madalas. Matapos makapasok sa katamtamang yugto ng Immortal Realm, nagpasya si Dustin na ihinto ang paglinang ng kanyang vital energy. Alam niya na kailangan niyang tumuon sa pagtaas ng kanyang pangunawa sa kapangyarihan ng batas. Ano? Bumilis ang tibok ng puso ni Dustin nang hindi sinasadyang masulyapan si Jude. Isang parang karagatan na vital energy force ang nag-iba-iba sa buong katawan ni Jude. Siya ay tumingin lubhang hindi matatag na para siyang gumagawa ng isang bagay na saysabog anumang oras. Malinaw na asanso ang kanyang antas. Mukhang gagawa ng breakthrough si Jude. Tuwang-tuwa si Dustin. Alam ng lahat na ang malalakas na mandirigma mula sa mas lumang henerasyon ay maiipit sa isang partikular na kaharian. At nahirapan silang makalusot. Mula noong sinaunang panahon, si Jude ay naging master sa Immortal King Realm sa Immortal Endworld. Hanggang ngayon, hindi pa siya lumalampas sa Immortal King Realm. Malinaw na mahirap para sa kanya na gumawa ng isa pang tagumpay. Kahit na ito ay isang maliit na hakbang pasulong. Umupo si Dustin sa sulok ng sikretong silid at tahimik na naiintindihan ang batas ng langit at lupa. Ayaw niyang gumawa ng anumang bagay na makagambala sa tagumpay ni Jude. Sa proseso ng pag-unawa, paulit-ulit na binasa ni Dustin ang interpretasyon ng mga batas na nakuha niya mula sa Omnipotent Pot. Binasa niya itong mabuti at gumawa ng mga sanggunian batay sa kanyang mga karanasan. Kautusan, batas, tuntunin, pinanggalingan. Ang isipan ni Dustin ay puno ng mga kaisipang ito. Unti-unti, naliwanagan siya. Sa ngayon, 30 taon na ang lumipas. Boom! Sa sulok ng lihim na silid. Isang pangitain ng isang malaking lugar ang nalikha. Napakaliwanag nito na nagliwanag sa buong silid. Pagkaraan ng ilang oras, matagumpay na nalampasan ni Jude ang Heavenly Doom. Haha! After so many years, I've finally made a breakthrough. Kinikilig si Jude. Congratulations, Master Jude. Namumungay si Dustin habang pinupuri si Jude. Haha! Dustin! Ikaw ang dahilan kung bakit ako nakapasok sa mahiwagang silid na ito para magtanim.
Sabi ni Jude habang sinusuklian ang ngiti ni Dustin. Samantala, sa labas ng silid ng oras, sa pavilion ng kuweba, biglang nanginig ang isang gintong banal na puno. Sa susunod na sandali, isang naglalagablab na gininto ang liwanag ang lumabas mula sa ball nito. Russell, gumising ka, tuwang-tuwang sigaw ng kataas-taasang banal na puno. Maya-maya, tumigil sa pagyanig ang gintong banal na puno. Unti-unting lumitaw ang isang mukha sa katawan ng puno. Nagmulat ito ng mata at naguguluhan na tumingin sa paligid. Gising ka na. This is so great. Sabi ng kataas-taasang banal na puno na may taos-pusong pananabik. Ikaw pala, Woodrow. Anong nangyari? Napakahaba ng panaginip ko. Nakatulog ba ako ng matagal? Unti-unting lumapit ang gintong banal na puno at nagsalita ng mga pagdududa nito. Buti na lang gising na ito. Tiniyak mo sa amin na bibigyan mo pa kami ng 2 pang vial ng essence kapag tapos na ito. Huwag kang tatanggi sa pangako mo. Shit, I don't think it was a good idea to make a deal. Kasama ka, tanging ang matandang nakaputi, ang matandang nakaitim, at ang pinakamataas na banal na punong magkasama ang makakapagtanggal ng paghihigpit sa gintong banal na puno sa napakaikling panahon. Kung wala ang kanilang mga pagsisikap, walang sino man ang maaaring gumising sa gintong banal na puno. Sige, hayaan mo munang magsama-sama ang magkapatid. Bakit hindi ka makapagtiyaga? Payo ng matandang nakaitim habang umiiling. Ang kataas-taasang banal na puno at ang gininto ang banal na puno ay tumayo upang makahabol. Mukhang may nakuha ang 2 maliliit na lalaki na nagsasaka sa secret room. Well, oras na para huminto sila. Kung magtagal sila sa time chamber. Natatakot ako na magulo sila kapag tanong ng master. Ungol ng matandang nakaitim habang sinusulyapan ang silid ng oras na nasa lalim ng kuweba. Pagkatapos, ang kanyang mga manggas ay kumikislap at nagmamadaling lumipad sa yungib. Pilit na kinaladkad palabas ng silid sina Dustin at Jude na nasa secret chamber pa rin. Sa isang segundo, hinawakan ni Dustin ang maliit na Infinity Beast at ini-teleport ito sa Slave Tower. Sa sumunod na sandali, parehong nalaman ni Dustin at Jude na nakabalik na sila sa pavilion. Ang 2 matanda, ang isa ay nakasuot ng itim at ang isa naman ay puti, ay nakaupo sa pavilion na nakapikit. Ang kataas-taasang banal na puno at isang malaking gintong puno ay nasa sabik na nagsasalita sa isa't isa. Ang kanilang mga ugat ay komportableng nag-cruise. Walang choice sina Dustin at Jude kundi maghintay sa labas ng pavilion. Mabilis na lumipas ang kalahating araw. Cory, Karen, oras na para pumunta tayo. Ang kataas-taasang banal na puno ay nagpaalam sa 2 matandang lalaki. Pagkatapos, lumabas siya ng pavilion kasama ang gintong puno. Kung may makukuha kang impormasyon tungkol sa aming Panginoon, mangyaring ipaalam sa amin. Sana ay matupad ng aming Panginoon ang kanyang pangako. At maibalik kami sa mundong kinabibilangan namin balang araw. Sabi ng matandang nakaitim sa kataas-taasang banal na puno. Walang problema. Tumango ang kataas-taasang banal na puno. Mabahong puno. May nakalimutan ka ba? Pinandilatan ng matandang nakaputi ang pinakamataas na banal na puno. Damn it. Huwag makipagtawaran sa bawat onsa. Ang kataas-taasang banal na puno ay nagwagayway ng isang sanga. At 2 maliliit na bote ng jade ang lumipad at nahulog sa mesang bato sa pavilion. Human boy. Tara na. Ang kataas-taasang banal na puno at ang malaking gintong puno ay naging 2 daloy ng liwanag at sumugod sa omnipotent pot sa katawan ni Dustin. Dahan-dahan. Bumalik sila sa espasyo ng Jade Sleep. Parehong gumagalang sina Dustin at Jude at nagpaalam sa 2 matanda. Nang matapos ang kanilang poem ay agad silang umalis. Pagkaraan ng 10 araw, 2 figure ang sumugod mula sa itim na tripod sa gitna ng Greystone City. Tila Dustin at Jude. Nakalabas na tayo sa wakas. Nakahinga ng maluwag si Jude. Hindi ka panipaniwala na mayroong isang malawak na mundo na nakatago sa itim na tripod na ito. Si Dustin murmured in awe. Nalaman nilang nanatili sila sa itim na tripod ng halos 1 buwan. Pagkatapos, nagpaalam si Dustin kay Jude at umalis sa Triangle Zone. Samantala,
Bumalik si Jude sa kailaliman ng Triangle Zone. Patuloy niyang binabantayan ang butas sa space barrier ng mundo. Pagkatapos umalis ni Dustin sa Triangle Zone, tumungo siya sa Middle World Waters. Huminto siya sandali nang marating niya ang punong tanggapan ng Oracle Sect, the Heavenly Dragon Holy Kingdom. Doon, inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam upang makita ang kalagayan ng pagtatrabaho ng punong tanggapan. Nang masiguro niyang maayos na ang lahat, nagmamadaling umalis si Dustin. Karamihan sa mga taong pamilyar sa kanya, kapunong tanggapan ng Oracle Sect, ay nakapunta na sa Immortal Endworld. Pagkatapos ng lahat, ang kapaligiran ng Immortal Endworld ay mas angkop para sa mga mandirigma na linangin ang kanilang sarili. Dalawa sa mga nakatagong elder at ilang ordinaryong elder ang nagbabantay sa punong tanggapan ng Oracle Sect. Mayroon ding ilang katiwala mula sa Flame Holy Land. Sa katunayan, ang Oracle Sect ay naging sangay ng Flame ng Holy Land. Ang Oracle Sect ay itinatag ni Dustin. At siya rin ang Holy Heritor ng Flame ng Holy Land. Itinuring pa nga siya ng ilang tao bilang banal na Panginoon ng Flame Holy Land. Mahirap paghiwalayin ang Oracle Sect at ang Flame ng Holy Land. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Dustin sa kalangitan sa itaas ng dagat, sa isang lugar sa second outer ring ng Middle World Waters. Dapat dito, bulong ni Dustin, habang inilalabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam upang galugarin ang ilalim ng dagat. Oo, nahanap ko na. Lumiwanag ang mukha ni Dustin sa pagtatagumpay. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay lumipat sa isang lugar sa ilalim ng dagat sa isang iglap. Sa kanyang kasalukuyang cultivation base, si Dustin ay magiging immune sa apoy at tubig ayon sa gusto niya. Hindi kayang saktan ng ordinaryong tubig at apoy si Dustin. Sa katunayan, mananatili silang malayo sa kanya. Kaya, sumisid siya ng walang pag-aalinlangan at dumating sa isang bundok sa ilalim ng dagat. Sa sandaling iwagayway niya ang kanyang kamay. Isang alon ng vital energy force ang nagising. Tumama ito sa lumubog na lupa na parang bomba. Boom! Malakas na yumanig ang buong sahig ng dagat. Ang malakas na panginginig nito ay tumambad sa bakanan ng isang madilim na kuweba. Ang pasukan sa kuweba ay itinakda na may ilang restriction array. Kaya hindi makapasok ang tubig sa dagat. Pumasok si Dustin sa kuweba ng may maingat na paggalaw. Ilang sandali pa, nakarating siya sa ilalim ng kuweba, kung saan nakatayo ang isang malaking kumikinang at kakaibang pintong bato. Ang gate na bato ay ang junction ng dalawang espasyo, kung saan nakaayos ang time and space array. Kanina pa nandito sina Dustin, the Gnome, at Violet. Alam nila na may sinaunang larangan ng digmaan sa likod ng tarangkahang bato. Mabilis na kumilos si Dustin. Ang kanyang mga hakbang ay layunin at sigurado. Madali siyang dumaan sa tarangkahang bato sa tulong ng kanyang spatial power. Tinalubong siya ng isang disyerto na lupain na daan-daang milyong milya. Ang lahat ay sira at sira. Sa lupaing ito na lubhang na pinsala. May mga sirang sinaunang armas, tulad ng mga sibat at halberds, at iba pang mga labi. Nagkalat ang mga bangkay kung saan-saan. At ang ilan sa mga buto ay nabahiran pa ng dugo. Ito ay isang nakakatakot na eksena. Ang walang katapusang mga multo sa larangan ng digmaan ay napalitan ng kakilakilabot na masamang hangin. Pumutok ito at umungol ng marahas na parang naghihiganti. Noong nakaraan, nang aksidenteng pumasok si Dustin sa larangang ito ng digmaan, kailangan niyang umasa sa kapangyarihang sumupil ng Fire Stella upang labanan ang masamang hangin. Gayunpaman, sa kasalukuyang cultivation base ni Dustin, ang masamang hangin ay hindi makalapit sa kanya. Bago pa makalapit ang masamang hangin, agad itong nabasag ng lakas ng vital energy ni Dustin. Sa wakas, nakarating siya sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng kanyang husay sa paggalaw ng katawan. Doon, nakita niya ang isang malaking itim na higanti na nakahandusay sa lupa sa unahan. Napakalaki nito, na tila anino ng isang malaking bundok mula sa malayo. Isang malaking gintong espada ang ipinasok sa tiyan ng itim na higanti. Tila pinipigilan nito ang lakas ng itim na higanti. Hoy, demonic clown! Andito ka pa, paano ka naging maswerte?
Nabuhay ka pa pagkatapos ng mahabang panahon. Ngumisi si Dustin. Nakita na niya ang itim na higanteng ito dati. Hindi pa nagtagal. Bago sinalakay ng mga demonyong master mula sa Third Demonic World ng Evil Abyss World ang Immortal End World. Gumamit sila ng lihim na kasanayan upang gisingin ang lahat ng masasamang kaluluwa sa Immortal End World. Ito ay isang malaking gulo. Ngunit nang maglaon, inorganisa ni Kevin ang kanyang mga puwersa upang patayin o sugpuin ang mga kaluluwang Diablo. Takabutihang palad, na ibalik ang kaayusan sa Immortal End World. Gayunpaman, ang ilang mga demonyo ay hindi maaaring ganap na patayin. Ang ilan sa kanila ay napakalakas, habang ang iba ay naigalinang ng ilang kakaibang kasanayan sa mahika. Ang ilan ay ipinanganak na may labis na kakila-kilabot na enerhiya sa buhay. Ang ilang mga demonyo ay maaaring maipanganak na muli, kung ang huling buto o ang huling patak ng kanilang dugo ay naiwan. Sa makatuwid, walang magawa ang mga human cultivator ng Immortal End World kundi sugpuin sila. Hindi nila tuluyang maalis ang mga ito. Gayunpaman, ito ay ibang kaso para kay Dustin. Mayroon siyang Diabolic Killing Needle, na maaaring pumatay sa lahat ng mga demonyo. Ang Diabolic Killing Needle ay ang hindi magagapi na sandata ng masasamang nilalang. Human brat, kasing hina ka ng langgam. Gusto mo na bang mamatay? Angal ng itim na higanti habang nakatitig kay Dustin. Nakahandusay pa rin siya sa lupa. Ngunit ang kanyang mga ngipin ay ipinakita sa nakamamatay na kaluwalhatian nito. Nagsimulang manginig ng husto ang lupa nang umungol ng malakas ang higanti. Ang kanyang dalawang higanteng mata ay kasing laki ng dalawang malawak na lawa. Ang pagnanasa sa dugo at karahasan sa kanila ay makakatakot sa mga mahihinang tao. Gayunpaman, ngumiti lang si Dustin bilang tugon. Ang lakas ng itim na higanti ay halos katumbas ng antas ng 7th Evil Energy Realm. At katumbas din siya ng isang human cultivator sa medium stage ng Immortal King Realm. Hindi matatakot si Dustin, kahit na ang higanteng demonyo ay nasa rurok ng kanyang lakas. Higit pa rito, ngayon na ang demonyo ay nasa bingit ng pagbagsak. Labis siyang nanghina dahil sa kapangyarihang pumipigil sa kanya. Pumunta ka sa impyerno. Inilabas ni Dustin ang kanyang demonyong avatar at sumugod patungo sa higanteng itim na demonyo. Umalangaw-ngaw ang mga dagendong sa larangan ng digmaan. Hanggang sa unti-unting tumahimik ang higanti sa mga ungol. Pagkaraan ng ilang sandali, ang itim na higanti ay ganap na nilamon ng Diabolic Killing Needle. Wala ni isang bakas na naiwan sa kanya. Casual na itinago ni Dustin ang malaking gintong espada sa kanyang space ring. Isa itong magic weapon na dating pag-aari ng isang immortal na hari. Tumingin siya sa paligid ng lupa. Ang partikular na larangang ito ay kabilang sa Immortal End World noong sinaunang panahon. Ngayon, ito ay nakaimbed sa lugar na ito. Pagkatapos itong basagin, ibinalik ko ito sa gilid ng bagong Immortal End Continent. Naisip ni Dustin, habang lumulutang siya sa hangin. Nararamdaman niya ang pagkakaroon ng sinaunang larangan ng digmaan. Tulad ng isa pang kamalayan sa loob niya. Kung mas kumpleto ang Immortal End Continent, mas maibabalik ang banal na batas dito. Kung mas maraming banal na batas ang naibalik, mas naging makapangyarihan ang Immortal End Continent. Kaya inilabas ni Dustin ang orihinal na kakanyahan ng enerhiya ng kontinente sa loob ng kanyang katawan. Tinimulan niyang gamitin ang lihim na kasanayan ng pagpapatawag ng mga kontinente upang ipatawag ang sinaunang larangang ito. Lumipas ang kalahating araw sa isang kisap mata. Ang dagat ng Middle World Water sa Prime Martial World ay tila kalmado sa sinumang nagmamasid. Biglang umalon ang dagat. Ang malalaking alon. 10,000 metro ang taas. Isa-isang tumama patungo sa langit. Gamulong ang ibabaw ng dagat na parang kumukulo. Bang! Sa isang malakas na pagsabog. Ganap na naghiwalay ang ibabaw ng dagat. Isang malaking kontinente ang unti-unting lumutang sa tubig. Isang binata ang makikita, habang siya ay nakatayo sa kontinenteng ito. Ang kanyang mga kamay ay komportableng nakatiklop sa kanyang likuran. At ang kanyang mga damit ay kumakaway sa hangin. Siya ay walang iba kundi si Dustin. Ang kontinente ay mukhang maliit sa simula.
Ngunit ito ay unti-unting lumalawak. Pumalakpak ito sa langit at naging isang napakalaking kontinente na walang kapantay. Sa wakas, nakapasok ito sa kailaliman ng langit. Bang! Sa tulong ni Dustin, tuluyang nalagpasan ng kontinenteng ito ang space barrier sa pagitan ng Prime Martial World at ng Immortal End World. Sa wakas, nanirahan ito sa Immortal End World. Matagumpay itong nailagay sa gilid ng Immortal End Continent at naging bahagi nito. Sa wakas tapos na. Pagod na pagod si Dustin. Pagkatapos ng lahat, kailangan ng maraming enerhiya at espiritu upang ipatawag ang isang kontinente.